Well, una, yun ang schedule namin. Alam niyo namang lahat yun. Nahuling araw namin kahapon, magbe-break talaga kami at magre-resume matapos ang halalan sa June 2. Walang rason para magbago o baguhin yon kahapon. Walang caucus na naganap, walang usapang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng Senado kaugnay nito o kaugnay ng anumang bagay. Bago kami nag-adjourn kahapon, nung Martes, nung Lunes, kahit nung nagdaang linggo, wala kaming pagpupulong na formal kaugnay nito. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. Sana wag na tayo mag-impeachment dahil madaming ibang trabaho at actually it's also not practical. Sana, I was hoping na makumbinsi ko lahat ng kung sino man, wag na muna natin gawin ito. Kung talagang meron kayong paniniwala na kailangan gawin ito, wag naman siguro muna ngayon at marami pa tayong gagawin. Once the impeachment complaints are filed, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Kailangan nilang i-proseso ang impeachment complaint. And that's exactly what has happened. I know, I have been watching, of course, I've been watching the coverage on the impeachment proceedings both from the traditional media and social media. And maliwanag naman na marami kayong itatanong. Sabi ko, hindi naman yung mga sagot ko hindi makukuha sa isang sentence lang. Kaya kailangan siguro gawin na natin to. And so anyway, so let's start a subject on the impeachment of Vice President Sara by the House of Representatives. Now, I think it is useful, siguro para maunawaan talaga natin ang mga pangyayari at bilang siguro parang paliwanag na rin doon sa mga tanong na nakikita ko sa mga commentator. Number one, maalala ninyo, nagsimula lahat ito nung I made the pronouncement. Sinabi ko na ayaw ko yung sana wag na tayo mag-impeachment dahil madaming ibang trabaho at actually it's also not practical. At nung panahon na yon, nung una kong sinabi yun, wala pang nagfa-file ng impeachment. Kaya't sana, I was hoping na makumbinsi ko lahat ng kung sino man, wag na muna natin gawin ito. Kung talagang meron kayong paniniwala na kailangan gawin ito, wag naman siguro muna ngayon at marami pa tayong gagawin. Kaya't kung titignan naman ninyo, yung mga kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang nag-file. Wala sa sumunod naman nila sa hiniling ko sa kanila na wag silang mag-file ng impeachment dahil hindi magandang timing at saka marami pang problema. Ngunit, may ibang grupo, of course, the Makabayan Group out of the House of Representatives, Senator Laila De Lima, the religious group nag-file ng tatlo. And if you remember, nung statement si JPE na sinasabi niya, hindi pwedeng pigilin yan dahil may grupo na ayaw. I think he was referring to Iglesia ni Cristo. So sinabi niya, hindi naman natin pwedeng pigil dahil may grupo o may tao na ayaw yan. At sinabi ko sa inyo, nung tinanong niyo sa akin, sabi ko, I agree with him. Totoo. And if you remember, my words were this, they will not, once the impeachment complaints are filed, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Kailangan nilang i-proseso ang impeachment complaint. And that's exactly what has happened. Once the impeachment complaints were filed, the House and the Senate, they had no choice. Nakatali ng kamay nila. They have to do this. And they have to do it in recognition of the
the complaints that have been filed. So yun ang nangyari ngayon. And that's why we have come to this point where the House has transmitted already the impeachment complaint to the Senate. We have heard some of the statements made by the Senate President as to how he is planning to handle it. So we will have to see because it is many, as you've heard before, and that we heard many, many times during the Corona trial, these impeachment trials are sui generis. And therefore, we have to be very clear how the rules are and how it will be conducted. Yun ang naalala ko because I was also in the House and I was in the Senate during the Corona trial. Kaya meron akong, I have some understanding do sa mga procedure. But anyway, that's the way I see it. That's the way that happened. And now I'll open the floor to any questions of yours. Thank you, Mr. President. First question, Ivan Marina, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse sila o hindi. Diretsuhin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I don't that I think they're just following the procedure. And ang punot dulo nito na-transmit nila ang impeachment complaints sa upper house. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he said, you know, mukhang magpipirmahan na. What's your opinion? What I should do? And I told him. I said the process is begun. It has parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, etc., additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Ang tanong ng marami, why the Senate went on break last night without tackling the verified impeachment case against VP Sara? Well, una, yun ang schedule namin. Alam niyo namang lahat yun. Na huling araw namin kahapon, magbe-break talaga kami at magre-resume matapos ang halalan sa June 2. Walang rason para magbago o baguhin yun kahapon. Napakinggan ko si Myla kahapon. Si Myla? Tinatanong si Senator Pimentel, bakit daw walang nagtanong? Sasagutin ko yun. Trabaho ko bilang Senate President, sagutin, o presiding officer, sagutin anumang katanungan na ibabato sa plenaryo. Pero hindi ko trabahong tanungin yung mga miyembro kung bakit hindi sila nagtanong at anong nasa isip nila, ba't hindi sila nagtanong.
Fact is, walang nagtanong dahil hindi pa naman officially informed ang Senado, ang plenaryo, kaugnay sa paghahain ng impeachment complaint dahil dadaan pa ito sa isang proseso sang-ayon sa rules at practice at procedure ng Senado kaugnay ng mga impeachment complaints. So sir, mali yung impression na parang may napag-usapan ba na wag itong itackle sa Senate plenary? Walang caucus na naganap, walang usapang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng Senado kaugnay nito o kaugnay ng anumang bagay. Bago kami nag-adjourn kahapon, nung Martes, nung Lunes, kahit nung nagdaang linggo, wala kaming pagpupulong na formal kaugnay nito. So what will happen now on the articles of impeachment? As Senate President, it's your call, di ba sir? So what is your plan? Isa-isahin muna natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi nung impeachment complaint, hindi nung impeachment but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Constitution, proceed with trial. Busin na lang ng konti pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ngayon, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukumpletuhin ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noon, noong 2011, laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon. Kung maalala nyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona, final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun, kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. So, bilang katugunan, gagampan na namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa, yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa Rules of Court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming Rules on Impeachment noon na kailangan po naming baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa ba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba?
sa resolusyon, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung isig ba yon o wet signature. Bawal po ang isig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung isig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung isig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Okay. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag ka may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasyayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa Rules of Court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa Rules of Court? I'm only citing examples na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner. Natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, yung Sana natugunan ko yung iyong katanungan. Sir, Bagaman yung- mahaba. Sir, yung normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct na impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan nasimulan at sinimulan ang trial ng may sesyon dahil kailangan mag-convene ang impeachment court ng may sesyon. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. So sir, it is better ba kung na-submit ng House of Representatives earlier a few days before ng adjournment para may time kayo na na-actionan sa That plenary? is water under the bridge. It's not for me to decide or pass over the wisdom, absence, or lack of it on the part of the House in filing it a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi. Considering yung mention nyo ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. So, Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened
the impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court.